Hello mga ka-journey, magandang araw sa inyo. Nandito tayo ngayon para sa ating day 5 ng ating paggawa ng ating breeding pen. So bigyan ko lang kayo ng update para sa day 4, yung ano yung natapos ng day 4. Bali, ito na po yung finish ng day 4. Dito sa side is natapos na yung sidings na gawa, na ginamit nating materials is kawayan. Tapos sa kabilang side naman is nakakalahati na. Tapos nailagay na natin yung bagong screen kasi kinapos din tayo. So bumili pa tayo ng bagong screen. Yan. Kaya ang gagawin na lang po natin is yung division, bawat division. Yan. Tapos sterilize muna natin itong bahay bago natin palipatin yung manok. So kung matatapos po natin siya ngayon, so more or less bukas, mamayang gabi, isprayan na natin to. Gagamitin lang natin yung yung Sunrox bleach sa water para may sterilize lang natin siya. So stay tuned na lang po. Tapos yung bubong, katulad na sabi ko, made of bully. So far naman ayos naman siya. Ayan, medyo umuulan po ngayon sa kahapon, tapos ang lakas ng ulan, but still yung floor natin is dry. So meaning hindi tumagas yung ulan. So ngayon umuulan, so thanks God kasi itong umaga nagtanim tayo. Ayan po. Nilagay na natin yung fruit bearing trees. Unfortunately, sorry, hindi ko alam kung ano na tong trees na to. So nag-gap lang ako ng 4 feet. Hindi na meter, 4 feet. Kasi kahit pa paano itong side na arawan. And then at the same time, once na mag-grow sila, additional shade and protection sa rin din yung ating mga alagang manok. Doon sa kabilang side din po, nagtanim din tayo. Tapos nagtanim din tayo sa one side, sa front. Para pag lumaki siya, makover niya yung sunlight sa ating kulungan. Yan, nagtanim din po tayo dito sa side. So just stay tuned. Dito na lang muna tayo. Bigyan ko kayo ng update once na natapos tong araw na to para sa ating day 5. Mga ka-journey, hapon na, natapos na yung buong araw. At good news din kasi tapos na rin ang ating breeding pen. Ito po yung harapan ng breeding pen natin. Yan. Nilagay ko na lang po yung plywood para katulad ng sabi ko, gusto ko silang proteksyonan from the rain, yung water na pwedeng pumunta ho sa kanila just in case. Kasi itong lupa na to, kung mapapansin nyo, pababa. So once umulan, yung mga water na nasa taas may possibility na pumunta dito. Or wag na natin sabihin possibility, siguradong pupunta dito kasi ito yung pinaka lower portion ng farm. So kaya nilagay natin plywood to ensure they are safe from water, na hindi papasok yung water sa kanilang kulungan, or else baka malunod sila, magkasakit, magkasipon. And then also most important is magkaroon ng amoy yung kulungan natin, na which is yung iniiwasan natin, na magkaroon ng masangsang na amoy yung ating kulungan, or dahil yung possibility na yung dahon ay yung langaw magpuntahan, so na magiging cause para bumaho tong ating breeding pen.
So yun yung ayaw nating mangyari. Hanggat maaari, wag mangyari. Pero hindi natin masasabi. Pero we need to find ways para hindi yun mangyari. Aside from this plywood, I was planning to maghukay ng kanal dito sa area na to. Pasensya na, medyo marumi. Kasi this is what happened after the work. So huhukayan natin to kahit siguro mababaw lang to prevent yung water din. Nailipat na rin natin yung ating manok. Medyo ano lang, dami kong kagat. Kasi nangagat sila nung kinukuha ko sa kulungan nila. And then kahit pa paano naman, tumahimik na sila. Yung nakuha nating kusot medyo kulang. Kaya bukas pupunta ulit tayo. And this time naman try natin makakuha ng ipa. Sa ngayon medyo konti pa lang yung inahin ko, with a total of 15 pieces. So meron akong 5 lalaki. So i-divide ko na lang. Except dun sa isang lalaki, medyo bata pa kasi. Kung mapapansin niyo, medyo maliit pa siya. Ayan, medyo maliit pa siya compare dun sa 4 na medyo ready ng makapag-mate sa inahin natin. So meron tayong 15 tapos 4 na lalaki na pwede nang mag-mate. So dinivide ko na lang yung 14 pieces. Kasi total, actually meron tayong 24 before yung binili natin. Unfortunately yung iba nakawala nung time na umuwi ako ng Manila at hindi agad ako nakabalik dahil sa nagkasakit ako. So kung mawala sila doon sa dati nilang kulungan, so most probably ngayon hindi na siguro sila makakawala. Tapos yung dahil screen still na yung ginamit natin. Hindi katulad dati na lambat. Naalala nyo kung meron akong video dati na sinasabi ko na hindi ako pabor dun sa lambat kasi kaya nilang tukain. Lalo na ngayon malalaki na sila. Nung maliit pa okay. Pero nung lumaki na sila, yun, natuto na silang tumuka. Kaya na nilang parang gupitin yung lambat. Kaya I decided to use screen now para siguradong hindi na sila makakaalis. Naikabit na rin natin yung water system natin. So I just hope na itinuro ko na rin sa kanila kung saan sila iinom. Sana matandaan nila. Hindi ko muna sila binigyan ng pagkain kasi kahit pa paano na-stress sila. Katulad ng na-inform ko kayo, yung mga ginamit kong materials dito, mostly nakikita lang natin sa farm. Itong ginamit nating bubong, gumamit tayo ng dahon ng buli para mag-serve as bubong nila. Tapos gumamit din tayo ng mga sanga ng kahoy, ay ng mga puno, para maging haligi. Tapos yung coco lumber, ito pa yung natira dun sa ating sa ating pagpapagawa ng bahay. So ginamit na natin. And then yung plywood, nakita niyo naman iba-iba itsura. Yan din yung mga tira ng paggawa natin ng bahay. Tapos yung kawayan, nakuha lang natin diyan sa ating paligid. Ang mostly na nagastos ko lang dito is yung pako, tapos yung screen, at saka yung labor.
yung dalawa nating kasama na tumulong sa atin sa paggawa. So ibig sabihin, may mga materials tayo na may din natin makita sa farm na pwede natin gamitin for construction sa mga bahay ng ating manok or kambing or baboy at marami pang iba na hindi naman natin kailangan gumastos. As long as lang na makakuha tayo ng ng marunong gumawa, sigurado hindi na kailangan kayong gumastos ng malaki. So para sa mga nakagusto na itong video, please do like and just comment kung may mga question kayo na dapat gusto nyong malaman. Willing naman ako mag-share. And sa mga bago lang nakapanood, please do subscribe and just please hit the notification bell para maging updated ka sa lahat ng bagong video ko i-upload. Maraming salamat. Thank you for watching. Have a nice day.